Ay, so let us get our Bible, notebook and pen. Pakicheck nga po yung ating katabi. Ay, pakita niyo yung katabi mo. Asan ang Bible? Notebook and pen. Okay, be sure to write down everything na ating po mga pag-uusapan. Ay, dahil hindi po lahat ng bagay ay naaalala po natin. Okay, taas natin. Let us declare, I am a harvester, I am a disciple, and I am an equiper. Raise up your hands. Abba, we are so thankful for this morning. We ask for your grace. Bless us, empower us, motivate us. We even ask that you will continue to discipline us, correct us, even rebuke us. We claim your continuous grace to be upon us. Bless us as we continue to study your word. We claim that you are going to use us beyond our expectation in expanding your kingdom in our community, in the campuses, in the marketplace, even in our family and friends. We ask that you will continue to allow our life to become a living testimony, a model, that we may present you boastfully to those people and that they may know that indeed we are serving a great and an almighty God. We honor you this morning. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say, Amen and amen. Okay, let us get our cell phone, have a selfie together with your neighbor. And if you have a data, please do post it sa ating pong mga social account. Praise God. Okay, we may be seated. Again, please do prepare your Bible, notebook, and pen for us to write down everything. Malaking bagay po yan that we are going to review yung ating pong mga lessons, especially on the times na kailangan po natin yan. Ang pinag-uusapan po natin ay yung ating pong series about kingdom expansion. This is 2.0. The first one ay pinag-usapan po natin last March. And this time po ay mas pag-uusapan po natin to. And we are claiming na definitely we are going to have a deep knowledge about the Word of God. Hanggat ang tao po ay meron po silang mga pangailangan, people are going to become more creative in doing things. The reason ay para ma-solve po yung kalapong problema. Ay, alam niyo po ba na ang pinaka-power po sa lahat ay yung tinatawag po natin ng self-study. Usually po, ang tawag natin sa Tagalog ng self-study ay diskarte. Yung bang talagang nag-iisip ka for you to become more successful in life. Okay? But, if you are going to understand the main message of the Bible, na isolve yung ating pong mga problema, you are going to totally rely to God and trust God. Kaya na, I was listening to Marsan, and he keep on declaring or mentioning the word Abba. Okay? Now, the word Abba simply means the name of God in the Bible. Yung salita pong God is a title. Say it again, title. Okay? Ulitin ko po, title. But the word Abba is a name. Clear po ba yun? Kaya pag narinig niyo po yung salita pong God, ay yun po ay titulo. So for example, yung tatay mo, ang title po niya ay tatay. Diba? Pero meron po siyang, what we call that? Meron po siyang name. Diba? Pero syempre, hindi mo tinatawag yung tatay mo sa pangalan niya. Pero sa ibang bansa, tinatawag nila yun sa first name. Okay lang yun sa kanila. So sa atin, importante po na makita natin the meaning of the name that is Abba. Okay? Simply means source, provider, sustainer. Kaya pagka ang Diyos ay tinatawag natin doon sa kanya pong pinakapangalan, pagpapakita po yun ng pagtitiwala. Now, yung salita pong Abba ay galing po yan sa Hebrew word na Av, A-V. Sa Greek, that is the New Testament, ang translation po niyan ay pater. Sa panahon po natin, ang meaning po niyan ay father. So pagka tinatawag po natin siya na Abba, ay sa English po niyan, ang equivalent ay father or tatay. Amen? Pagsabi nga po ulit, Abba. It is very crucial for us to have a mindset that being God, who owns the kingdom, isa po sa kanya po responsibility, obligation. At the same time, privilege din po ito na tinuturing po ng Diyos na i-provide ang lahat ng ating pong mga pangailangan.
Now, when we talk about our needs, hindi lang po yan yung ating pong kinakain. Kasama po dyan yung solusyon sa ating pong problema. Diba? Yung ating pong mga alitan. Okay? We are also asking God for healing. Diba? Kasi may mga taong nagkakasakit. So we wanted God to heal us. Okay? To resolve yung ating pong mga problemang personal sa mga tao sa paligid po natin. So the more tayo lumalapit po sa Panginoon, nakikita po natin na kaya ng Diyos ayusin yung ating pong buhay. That's why in the book of Romans, sabi po ng Biblia, don't copy the behavior of this world, but be transformed by changing the way you think. So isa sa mga bagay na kailangan natin makita if you wanted to experience a changed life, kailangan natin magdesisyon na mabago yung ating kaisipan. Kaya huwag mong uubusin ang lakas mo na mabago ka. Okay? Walang utos na magbago ka. Lahat po ang nagsisimula sa lahat, saan? Sa isip. Can we say it again? Isip. And the good news is this, lahat tayo ay may isip. Diba? So, the only thing that you need to do is to use it. Gagamitin mo lang. Amen. Kailangan mo nga lang isang gamitin. Alam niyo po ba, mas madalas mong ginagamit ang isipan mo, mas nagiging powerful siya. Okay? Ang mga problema po sa buhay ay paraan ng Diyos para ang tao ay mag-isip. Okay? Hindi binigay ang problema para i-paralyze ka. Hindi binigay ang problema para gawin kang ma-discourage ka. No. Ang problema sa buhay ay ang mga problema po natin ay paraan ng Diyos para tumibay ka. Now, tumitibay lang po tayo kapag ka naalam mo at na-discover mo kung paano isosolve yung kinakaharap. That's why you need to understand kung paano isolve. 'Di ba? For example, sa subject po ng mathematics, 'di ba? Meron tinatawag na problem solving. Basic. Okay? Kasi yung totoong buhay, marami po tayo mga problema kinakaharap at dapat alam natin kung paano isosolve yung mga problema. The good thing, walang problemang dadaan sa atin na lalagpas sa ating kakayahan. Ay ginarantee po yan ng Diyos. Wala, as in wala. So kung ang problema mo ngayon ay 10,000, maliit lang. Kung ang problema mo ay 100,000, maliit lang. Kung ang problema mo ay 1,000,000, maliit lang yan. Nalalakihan lang yan kasi hindi mo alam kung paano mo siya isosolve. Amen? But if you're going to understand the principle of the Bible, ay by not copying the world, kasi po ang mundo, ang paraan ng mundo, laging nag-aalala. Laging dumidiskarte. Laging nag-iisip kung ano yung gagawin. Samantalang ang payo sa atin is kailangan mo lang talagang magbago ng kaisipan. Imagine natin na kung gaano ka-powerful yung isipan ng isang tao. Alam niyo po ba sa Biblia, ay isa sa pinakamagandang principle ng Bible ito, ang pakikinggan mo, isip, hindi puso. So gaano ka-importante sa atin na maintindihan po natin yung principle? You don't use your heart. You use your mind. Say it again, mind. Kaya ang utak ay nasa taas, ang puso ay nasa gitna. So dapat yung puso, pinasusunod lang nito. Okay? Kaya pag masyadong malakas yung ating pong emotion, i-overcome po niya yung ating mind. Amen. We don't decide based on our emotion, based on our wants and need. We decide based on the Word. That's why maganda yung sabi po sa atin, okay? Be transformed by changing the way you think. Na pag ito daw po ay naintindihan natin, ito yung magandang kasunod niya, then you will learn. So ngayon, matututo ka na. Okay? Learn to know, okay, the will of God for you. At tatlo po yan. Ano po yan? That is good, pleasing, and perfect. Say it again. Good, pleasing, and perfect. Yan po yung kalooban. Kaya minsan kung nagtatanong po tayo, ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Ang kalooban po ng Diyos sa atin is what? Good, pleasing, and perfect. And we can only experience it if you're going to allow, okay, for you to be changed the way you think. Kaya makikita niyo po, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia sa mga nagde-devotion, napapansin mo naiiba ka mag-isip. Napapansin niyo po ba yan pag nagbabasa kayo ng Bible, iba ka mag-isip? At napapansin niyo po ba pag hindi ka nagbabasa ng Bible, iba ka uli mag-isip? Walang tao
na nagbasa ng Biblia na hindi naayos ang kanya pong buhay. Kasi po, ang pagbabago ng buhay ng isang tao ay nagsisimula lagi saan? Isip. Say it again, isip. That's why you need to become careful in listening to the opinions of people. Kaya nga po sa school, pag tayo ay nag-aaral, may tinuturo sa atin yung mga profesor natin. You have no choice but to totally submit to the teachings. Tatanggapin mo yon. Kasi pag nag-exam, ay ang lalabas na sagot yung sinabi ng profesor mo, hindi yung bagay na sinabi mo. Although may mga pagkakataon, siyempre, minsan nagkakamali rin naman sila. Okay, pero hindi laging tama ka. Amen? Church, these are the things that is very important and very crucial. Understanding the Word of God. Para pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, we can experience God's Word. Madadala natin yung ating sarili. Yung tuwing natatapos tayong sumamba, nagkakaroon tayo ng excitement na pag-uwi natin. Grabe, parang 1 oras akong nakinig ng sermon, pero pakikinabahan ko siya ng 7 araw kasama yung aking pamilya. At babalik uli ako next week para tumanggap uli ng panibagong kapahayagan. Kaya alam niyo po ba, no, those people who are expecting for a miracle, okay, listen, ang miracle, okay, pag hindi natin naintindihan, it will always cancel the blessings in life. Alam niyo po ba na ang miracle sa Bible ay hindi binigay para sa believer? Ano po kayo mabuti ha? Okay, listen. Ang miracle ay hindi binigay sa believer. Binibigay po ang miracle sa unbeliever. Wala kayong mababasa sa Bible na nakaranas ng miracle. Okay? Na ang nakaranas po ay believer. Laging unbeliever. So ang tanong ngayon, ano yung tawag kapag ka ang believer ay naka-experience ng kakaiba? Ang ginagamit po sa Bible ay supernatural. Ay, say it again, supernatural. Okay? Kasi miracle will always cancel management. Okay? Say it again, expect. Okay? That God will definitely demonstrate. Pag yung anak mo, okay, ay maganda yung grades, huwag kang magulat. Normal yon. Sabi mo sa tabi mo, normal yon. Yung grades ng anak natin, normal. Diba? Pagka yung anak niyo po ay nag-e-excel, normal yon. Kaya alam nyo na, ang sarap mangolekta ng testimony. Ay, naniniwala tayo na doon tayo destined. Okay? The Bible says in Hebrew, the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who read it. Kaya dapat tandaan nyo po ito na, alam nyo, ito pong verse na ito, ang isa sa pinaka-paborito kong verse. Posible pala na ang isang tao nagsisimba, ay, pero yung bagay na kanya pong natutunan ay hindi niya po pinapakinabangan. You need to put your faith in every words. Kailangan natin ilagay. Pag hindi po natin minix up yung ating pong faith, yung ating pong kakayahang maniwala doon sa bagay na ating pong pinag-aaralan, everything will become useless. Diba? You believe the things that are very impossible, and yet alam mong pwedeng mangyari. Kaya alam nyo, madaling malaman kapag ang isang tao po ay may faith. You begin to believe the things na hindi kayang isipin. Kaya ang tawag po sa atin, believer. Okay, you have the capacity to believe the impossible. Kasi sa ibang tao, mahirap yon. Okay? Yung maniwala ka na may Diyos. Minsan may nagsabi sa akin yan, kung may Diyos, pakita mo nga sa akin. Naibuto na lang, matalino ko. Sabi ko, kung may utak ka, pakita mo nga sa akin. Sabi niya, may utak ako, Romel. Sabi ko, pakita mo. Sabi sa akin, common sense naman, bibiyakin ko ba ulo ko? Yun din yun, common sense. Okay. Everyone, what is your new one word that you wanted God to think forth this 23? Okay? The Bible says, I know that not one of all the promised word God gave me will fail. It was being mentioned by Joshua in 23. Sabi po niya, every promised word will be fulfilled. Not one will fail. Minsan po may nagsabi sa akin ito, bakit gano'n? Parang ang tagal ko na sa Lord, parang hindi ko pa nararanasan.
Listen, marami ka nang naranasan. At yung pinaka-highlights na inaasahan mo, hintayin mo kasi buhay ka pa eh. Amen? Okay? God knows the best. Alam ng Lord yung the best para sa bawat isa po sa atin. You may not have it now, okay, but sisigaw din ang panahon na makukuha mo yan in the future. Why? Because God is, what? Faithful. So ngayon pa lang po, no, gusto ko nang mag-isip kayo, ano ba ang one word nyo? Okay, kung meron kayo, no, gusto kong ibulong mo sa yung katabi. Meron na ba kayong one word? Okay. For you to experience the supernatural, you must begin with your thoughts. Kaya tandaan niyo po ito, no? Lahat ng bagay saan nagsisimula? Isip. Say it again, isip. Kaya pag wala kang naiisip, kaya na, minsan, makinig po kayo, no? Minsan ito ang problema natin, no? Bakit ngayon? Wala akong maisip. Nasubukan niyo ba yan? Okay. Alam niyo po ba ang nagtitrigger sa isipan ng isang tao, pinakamadalas, is when you decide to educate yourself. Usually, mabilis kang matututong mag-isip pagka ikaw ay palabasa. Subukan niyo pong magbasa, marami kayong may isip. May nagtanong sa akin ito eh, ano po ba magandang business? Listen, walang problema sa business. Ang main issue is the principle. Minsan may tatanong, ano kaya ang business ang magandang pasukin? Listen carefully. Pagka mali ang principle at wala kang principle, kahit na ang pinakamagandang business ang pasukin mo, hindi ka kikita. Okay? Kasi ang mga magagaling na mga negosyante, sila po yung mga tinatawag nating man and women of principle. And principle is always being backed up by two things. Wala pa sa PowerPoint, sulat na lang nyo. Number one, purpose. You need to understand the purpose. Bakit mo gagawin yung isang bagay? Bakit ka ba magne-negosyo? Para makabili ako ng iPhone. Mali. Dapat alam mo yung principle. Para buhayin ko yung pamilya ko. That is good, but that is not the right answer. You need to understand, ano ba ang prinsipyo mo? Okay? Kasi iba-back up niya yung salitang, what? Purpose. The purpose answer the question, why you do things. Amen? And number two na pinaka-importante na magbaback up po yan is this, okay? Discipline. Discipline teaches us to become consistent. Kaya alam niyo po na ang isang taong maprinsipyo, consistent yan eh. Alam niyo po ba na may mga batugan na maprinsipyo? Principle din po yun. Yung pagiging tamad, ay mahirap yun ha. Nakuha niyo po ba yun? Alam niyo po ba may mga taong wala silang ka-effort na hindi maligo? Because that is the principle. Ang tagal nilang iningatan yun. Kaya makikita niyo po na yung mga taong consistent, mataas din ang discipline nila. Amen. Kaya lang, sa maling paraan. So kung doon tayo sa bagay na tama, iba. Diba? Tandaan niyo po to, pag magne-negosyo kayo, tapos ang utak mo matumal, huwag ka na magnegosyo. Ang utak mo lagi matumal. Hindi pa nagsisimula. Naku, makulimlim, ang walang customer. Wala na, pinrapisay mo na. Buong maghapon, wala tayong kikitain. Ang gawin mo, isara mo na kasi isang taon ng tag-ulan. Naalala niyo po ba sa Bible, panahon ni Elisha? Kaya sabi niya, dati ang time, no, yung pagkain magiging mura lang. Okay? Tapos sabi nung isang commander, imposible yan. Hindi yan mangyayari. Sabi po ni Elisha sa kanya, makikita mo, pero hindi mo matitikman. Amen? If you are a man of principle, you begin to believe the impossible things. Amen. Di ba, you always give hope to the people. Alam mo anak, magtatagumpay ka. One day, magiging successful ka. You are inputting principle. It was being backed up by two things, two words. Number one, purpose and discipline. Madali mo malaman pag meron kang discipline, consistent ka. So, wag niyong gagamitin yung pagiging magaling mo mag-isip sa pag-iisip ng mali. Gamitin mo siya sa pag-iisip ng tama. Nakita na ba kayo ng tao na yung negatibo? Yung bawat bagay, may pamahiin siya. Ako, makulimlim. Ako, mahina kita ngayon. Di ba? Alam, may pandemic. Wala. Alam niyo po ba, during pandemic, maraming nawala ng trabaho? Pero alam niyo po ba na maraming negosyo ang kumita? At walang pulubi na nakabulagta sa kalsada.
Di ba? Kahit nga yung asong galis, buhay pa hanggang ngayon eh. Nakita na kayo naman ganon? 2 taon, imposible naman yung asong galis may nagbigay ng ayuda ron. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino rito nagpakain kayo ng mga asong kalsada? Walang nagpapakain sa mga asong kalsada. And yet, buhay sila. You know why? Kasi ang may-ari nun, Diyos. And God wanted to prove something. Amen? You don't need to solve your problem. You allow God to solve your problem. Ang trabaho mo, maniwala, tapos ang usapan. Parang ganito, no? So, kaya nga, di ba, pag meron kayong anak, ang sinasabi mo sa anak mo, anak, tanda mo, hanggat buhay ako, okay, maniwala ka sa akin, pag-aaralin kita. Di ba, papakainin kita. Di ba sinasabi ng mga magulang yun, di ba? Magtiwala ka sa akin. Kahit yung magulang, hirap na. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, maniniwala ka. Eh, magulang mo yon, lalo na ang Diyos. Amen? Sino po ito naniniwala kayo na kapag ang Diyos ang nagsalita, sure yan. Diba? It is what guaranteed 100%. It will definitely happen. Kaya lang, meron kang pundasyon. Ano pundasyon mo? You need to believe. Say it again, believe. Number 3, make the kingdom of God the highest priority in your life. Kahit anong mangyari, you prioritize the kingdom of God. Hindi pa pwedeng hindi. Unahin mo siya. Malinaw po sabi ng Biblia, pag inuna mo ko, unahin kita. Hindi mo ko inuna, hindi kita unahin. Ibig si Jesus, ba sinabi niya? If you reject me in front of many people, I will also reject you. Ibig sabihin, lahat ng bagay na mangyayari sa atin, nakadepende, hindi sa Diyos. Kanino nakadepende? Sa'yo. Sabi mo ulit, sa'yo. Pag inuna mo ang Diyos, automatic uunahin ka niya. Hinuli mo siya, ihuhuli ka niya. Amen. So lahat ng bagay na nangyayari, huwag kang magtataka. Nagre-response ang Diyos, depende sa iyong commitment. Ay, Matthew chapter 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found, and for joy over it, he goes and sell all that he has and buys that field. Imagine po, no, yung kingdom daw po is like a treasure. So kung ito daw po ay katumbas na isang kayamanan at ito ay nasumpungan mo, sisiguro din ng Panginoon ang buhay natin, paganda ng paganda, paayos ng paayos. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-isip kung anong klaseng negosyo, ang Lord ang maglalagay sa isipan mo. Sino rito, ilang negosyo na pinasok mo, walang nangyayari? Tapos alam nyo kung ano ang yung final conclusion? Ay, malas ako sa negosyo. Diba? Yung mga iisip natin, diba? Malas ako. Siguro hindi ako tinawag para magnegosyo. Baka tinawag ako para maging empleyado. No. Hindi business ang problema mo. Ang main issue mo is principle. If you wanted to become successful, unahin ang Diyos. Bakit ka bibigyan ng Lord ng 1 milyon kung yung 1,000 lang, struggle kang mag-type? 1,000 yun struggle ka na. Tapos hingi ka ng 1 milyon. Tapos minsan bobulahin pa natin sa Lord. Lord, promise. Basta Lord, basta binigyan mo lang ako, promise. Okay? Babayaran ko lahat ng mga utang ko. Then may balato ka, mali. Pag ginawa ng Diyos yun, alam niya, kilala ka niya. Gaano karaming tao, nakatanggap ng sweldo, ayaw magpondo, ayaw mag-honor sa Lord, pero nag-i-expect ng blessing. Pag nagkaroon ng sakit yung anak, magtatampo yan kay Lord. Lord, bakit naman yung anak ko? Bakit hindi yung anak ng kapitbahay? Diba? Hello? Tapos makikita nyo yung pondo mo, gagamitin mo yan saan? Gamot, ospital, at kung saan-saan. Tapos meron ka pang pa-tears. Diba? Paiyak-iyak ka pa. Lord, promise, pagalingin mo lang yung asawa ko, pagalingin mo lang ako, pagalingin mo lang yung anak ko. Maglilingkod kami, nakaganon yun. Tapos yung pinagaling, Lord, ano lang pala nga out of promotion. Alam niyo lalo yung bugso ng damdamin. Pero hindi totoo yung kilala mo naman ako, sinungaling talaga ako. Listen, when you are going to commit your life to the Lord, God is more than willing to commit His words to us. Willing niya ibigay sa atin ang lahat. Amen? Napansin niyo po ba ang mga promotion sa mga company ay laging nakadepende sa ating performance?
Titingnan niya, no, kung lagi kang maaga, hindi ka nagre-reklamo, gumagawa ka ng maganda sa opisina, okay, at nakikita mo, ini-evaluate ka nila. Pagka pumasa ka sa evaluation, automatic, you will have what? Your promotion. Saan? Una, sa title. Di ba? Tinataasan. By the way, alam niyo po ba na kapag ikaw ay napopromote, nadadagdagan ng trabaho, walang taong na-promote na binawasan. Sasabihin ng boss mo, alam mo, napansin namin, sobrang sipag mo for 10 years, grabe. Simula ngayon, ipopromote ka namin, ang gagawin mo, tutunganga ka na lang. 10 years ka rin tutunganga. Walang ganon. Pag sinabi natin promotion, itataas ang titulo mo, dadagdagan ka ng load. At dapat, ang susunod doon, lalaki din ang income. Tama po ba ako? May kilala ba kayong tao na promote? Pero yung sweldo niya, hindi na-promote. Ang tanong, promotion ba yun o hindi? Hindi promotion yun. Ang tawag doon, demotion. Ang tawag doon, niloko ka ng company. Pero meron kang plake na hindi mo mabebenta. Kaya ang tawag doon ay gold na gawa sa recto. Okay? God said, if you're going to seek Him first, everything will be but added. So mamili ka, mag-e-effort ka, o gagawa ka na lang para sa Kanya at ang Diyos na ang bahala. Sisiguraduhin ng Panginoon na yung mga taong gumagawa para sa Kanya will always be what? Paid back. Number 4, press in to the kingdom of God. Don't be passive. Alam niyo, isa sa pinakamalaking problema ng maraming believers sa panahon natin, ay you just simply attend, but you don't have the heart to serve. Ay? Tingnan niyo po yung katabi mo. Sabihin mo sa tabi mo, nandito ka ngayon, di ba? Okay. May plano ka bang mag-serve? Sagot ng katabi mo, ano ba yan? Nagsimba na? Maglilingkod pa? Naman, dapat ka magpasalamat si Lord eh. Kung ako lang, batutulog sana ako maghapon eh. After na, magmumol kami. Come on, tingnan mo yung, come on, kausapin niyo nga yung katabi mo. Sabi mo, nandito ka ngayon, di ba? May plano ka bang maglingkod? Nakita niyo yung katabi mo, stiff yung neck? Matutuluyan ka. Ano, sagutin niyo. May plano ka bang maglingkod? Sa tingin niyo, makinig po kayo, ano akala niyo sa Diyos? Pagka ikaw ay nagsisimba, okay, eto na yon, hindi ho. Alam ba, minsan may nagsabi sa akin yan, dati bakit kano, ang tagal ko na nagsisimba, pero walang nangyayari, natural. Ang ginagawa mo, nagsisimba ka, pero hindi ka naglilingkod. Sino rito na subukan yung pumasok sa company? Kunyari, i-hire kayo sa company. Alam mo, napansin namin, no? Maaga kang pumapasok. Okay? Maaga kang pumapasok. At umuwi ka naman ng on time. Pero napansin namin, wala kang accomplishment. Parang yung katabi mo. Every Sunday, di ba, nagsisimba. Pero walang accomplishment. Pero grabe, ang taas ng level kung mangarap, Lord, i-bless mo ko. Anong ginawa? Maaga lang. At umaalis on time, pero ayaw mag-serve. Subukan yung pumasok sa kumpanya, 8 hours. Okay? Maaga kang pumasok, nag-extend ka ng 1 hour, pero nakatunganga ka. Okay? Sabi ng boss mo, pumunta ka rito, may mga transaction tayo. Oo. Dito lang ako. Ama, ask your neighbor. Pagtapos mong maupo at makinig, saan mo gagamitin na lahat na natutunan mo? Dayo katimin mo, ayaw pa rin magsalita. Ayoko magsalita. Come on, talangin niyo po yung katabi niya. After mo ngayong umaten, anong next? Gamitin mo naman yung muscle mo. Di ba? Gamitin mo naman yung muscle mo to reach out. Gamitin mo naman for you to serve. Hello? Sino ito willing kayo magtayo ng isang kumpanya na ang tanging trabaho lang ng empleyado ay pumasok ng maaga at umuwi? Sabi niya, alam mo, i-hire kita. Ano pong trabaho? Wala kang gagawin doon. Basta papasok ka lang na maaga, uubusin mo yung 8 hours. Okay? Tapos ito nakakatuwa, wala kang gagawin ng 8 hours, meron ka pang 1 hour na break time.
Tapos meron kayong uniform. Anong gagawin mo? Wala. Magpupunas po ba ako? Hindi. Anong gagawin mo? Tutunganga ka lang. Hello? Para yung katabi mo, di ba? Every Sunday, nandito. Anong ginagawa? Tumutunganga. Ano yan? Mag-react yan. Grabe magsalita yung pastor na yan. Yan ba dapat ang pastor? Hello? Si Jesus nga yung mga tao ng Bible, di ba sinasabi niya, kayo mga lahi ng mga ulupong. Hindi pa ako nagsasalita, ngayon pa lang. Are you getting me? Come on, again, gusto kong tinan mo yung katabi mo. Kailan pakikinabangan ng Lord yung muscle mo? Kailan? Kailan pakikinabangan ng Lord yung talino mo? Grabe sa kumpanya, lahat ng galing gagawin mo. Pagdating kay Lord, diba, pag tinanong ka ng boss mo, paano ako yayaman? Sir, may naisip ako kung paano ka yayaman. Amen? Gamitin natin. You need to press. Let again, press. In. The Bible says, listen carefully. The law and the prophets were until John, since the time of the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Nakita niyo po ba sa Bible, lahat ng mga tao during their time, they press, they push for them to experience great things. Amen? Alam niyo po ba kung bakit meron tayong ibabaptize? Kasi may mga taong tinrabaho na iuwin yung mga tao na yan. Sino rito willing kang magtayo ng isang kumpanya na ang pangalan ay napakaganda? Tungangers Incorporation. Okay? Ano po ang job description? Papasok na maaga, okay? Tapos uuwi ng time, plus 1 hour na break time. Ang gagawin mo, wala lang. Makasmile. Hihintay maubos yung oras. I tell you, no? Pinakamalaking kumpanya yan. Okay? Pero sooner, malulugi yan. Di ba? Kasi hindi kumikita Sa tingin nyo, makukuha natin ang Lord sa taas ng kamay. May kasama pang iyak yun. Lord, gusto mo ako. Sa tingin nyo, makukuha natin ang Diyos doon? No. Church, ang pagsaserve natin, ay walang pakinabang ang Diyos doon. Ay ang nakikinabang po nun ay tayo. Pag tayo ang naglilingkod, tayo ang nakikinabang. Tama po ba ako? Amen? Pagka ikaw po ay nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, kasi nakikinabang naman talaga yung kumpanya, pero ang una nakikinabang ikaw, kasi you are paid. Amen? Meron ba kayo nabasa sa Bible na pagka kumanta, ibe-bless ng Lord? Come on, hanapan nyo nga ako ng scripture. Konting kembot, tapos konting palakpak, tapos sabi na parang, gusto ko yan, ibe-bless kita. May nabasa ba kayo? May nabasa ba kayong taas ng kamay? Tapos gusto ko yung style mo ibe-bless kita. May nabasa kayo? May nabasa ba kayong konting iyak? Sabi ng alam mo, gusto ko yan yung isang mata lang, lumuluha. Gusto ko yan anak, ibe-bless kita. Wala! You are being blessed by God when you serve. Amen? Hindi porket kumembot-kembot ka dyan, kahit sayawan mo, galingan mo pa yung sayaw, uso ngayon, yung gento, di ba? Di ba, yung gigil na gigil ka sa expression ng pagsayaw, hindi ka i-bless doon. You are being paid when you work. By the way, natuwa ko pinanood ko yung hindi yung MTV nila, yung interview ni si Tony. Grabe pala yung pinagdaanan ng mga yan, Parang ilang taon, marami pala sila. Marami pala sila na hinar, kaya lang walang sweldo. Tapos puro practice, pero ang tawag trabaho. Alam niyo, ginawa po ng mga yon, tiniis nila. Ngayon, kilala na sila. Tapos yung mga hindi nagtagal, kasi nga ang akala nila ay sayaw. Listen, alam niyo po ba na ang pagsasayaw ay trabaho? Hindi naman yung sasayaw lang yan, nagpa-practice yung mga yan. They are being paid. Diba? Sino ito pag nasa bahay, nagpa-practice kayo paano magtaas ng kamay? Anak, panoorin mo ko Mamaya sa church, ganito gagawin natin taas ng kamay. Okay lang yan. 8 hours sa bahay, gawin mo. Anak, 8 hours, walang babaan yan. Lord, kita mo to, I tell you, you will be paid.
Tapos yung 8 hours luluha ka, grabe, ang payat mo na nun. Kasi 80% ng katawan, tubig, di ba? Imagine mo no, tuloy-tuloy lang yung tulo ng tubig. Anak, look at me. Pero wala namang ganun. Diba? May mga taong mahilig kumanta. Subukan mong kumanta ng kahit 8 hours straight. Diba? Yung MP3 mo, sumusuko eh. You need to press. Okay? Give your life to the Lord. Serve. Say it again, serve. Alam niyo po ba na kung bakit nakaayos yung upuan natin? Kasi may naglingkod. Hinanda. Alam kasi nila dahating ka. Ay, sabi mo, alam mo ba na ikaw ay prinsipe at prinsesa? Kaya nung may dumating dito, hinanda yung upuan para sa'yo. Ay, at mamaya, aalis ka na mamaya, tatanggalin uli nila yan. Ito yung tanong, anong bahagi mo? Kailangan natin magkaroon ng bahagi. Amen. Okay? Say it again, part. Matthew chapter 11, God's third. Okay? The kingdom of heaven has been what? Forcefully advancing and violent people are attacking it. Kaya makita niyo po sa Bible, diba? Grabe ang persecution. Hindi dahil gumagawa silang mali, kundi gumagawa sila ng tama. Kaya mapapasin niyo po ito, no? If you are doing the right thing, you will be persecuted. Amen. Okay? Every time we push through, okay, sisiguro din ng panoon, you will be hated by many people. I want to challenge again everyone. Don't just attend. Again, no, please, no, look at your neighbor. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, umatin ka. Okay. May plano ka bang maglingkod? Ang makausapin yung katabi niyo, titignan ko yung mga mukha, yung ulo, diretso lang, Ayoko. Alam niyo kung bakit ayaw niyo kausapin yung katabi mo? Kasi sasagot ka din eh. Ayoko magtanong kung sasagutin ko yan eh. And my answer is, no. You need to do something. Napasin niyo po ba sa bahay, yung mga maliliit na bata, inuutusan na natin, o anak, damputin mo to. O anak, kunin mo to. O anak, magwalis ka, maghugas ka. Diba? Unti-unti natin binibigyan. Right? We don't pay yung ating mga anak. Pero napapasin nyo na pag pinagtatrabaho nyo yung mga anak nyo, ano ang reason nyo? Because they are part of the family. Church, okay? Church is a family. Amen? And it is our responsibility to spread the good news. Kailangan po natin ikalat yan. The word press in, okay, sa Vine's Greek Dictionary po, no, suggests the meaning forceful endeavor. Okay? That means what? If we remain passive, we become merely an spectator. Kaya pag alam nyo, ang hirap pag passive ka lang, nag-expect ka lang. At yung mga spectator, number 1 persecutor. At parang hindi yata malamig. Ay, parang marumi si R. Listen, if you are serving, maniwala ka, yung mga nakikita mo affected ka, pinakita ng Diyos yan. Ano ang purpose? Para ikaw naman yung gagawa. Amen? Minsan may nagsabi sa akin yan eh, yung mga bata po, lumalakad, ba't hindi mo kunin? Hello? Minsan may nagsabi rin sa akin nito, papasin ko po, daddy, no? Ay, nangyari to dati sa SM. Matagal na po akong umaaten, parang hindi po kayo dumadalaw sa bahay. Tama-tama, naisip mo yan, dalawin mo yung mga tao. That's not my job. Amen? Every one of us, we have a part to do. Okay? Progress rarely comes as a result of being passive. Amen? But what? The doers are the major thinker. Kaya alam nyo, sa company, yung mga magagaling mag-isip, talagang matitindi yan. Sino excited kayong gamitin ng utak? Because every time na ginagamit mo yan, I tell you, no? Alam niyo po ba na ang utak ang naglalabas ng pinakamaraming pera? Hindi kamay. Okay? Kahit gaano kasipag ang kamay, pagka ang utak ay hindi gumana, you will never attract money. Ang nakaka-attract, napasin niyo po ba si Solomon, okay, nung nakinig sa kanya yung Queen of Sheba? Grabe, ang daming binigay, di ba? Binayaran siya because of knowledge. Pagka kayo po ay gifted, you will be paid. Binabayaran natin yung taong gifted eh.
Kasi nakikinabang tayo doon sa bagay na meron sila. Okay? Number 5, develop a worldwide vision for the expansion of God's kingdom. Life is not about you. Amen. Doon po sa may mga bagong anak dito, yan, yung may mga ambag. Meron naman tayong may bagong ambag. Okay? Makinig po kayo, no? Ilang araw na ngayon, lalaki na yung anak nyo. Kayo na, nilapit sa amin ni Sister Carol yung kanyang apo. Okay? Ang laki na. Ang tanong ko doon sa magulang, anong plano nyo sa anak nyo? Are you preparing yung anak nyo na mag-serve sa Lord? O are you preparing the anak, mag-aaral ka, after magtatrabaho ka? Kailan po kami maglilingkod? Nakita mo ba naglilingkod kami? Hindi mo kami nakita, anak. Ang nakita mo lang, nag-aral kami at nagtrabaho. Yun lang. Listen, kawawa ang bata. Okay? You need to prepare yung children po natin to reach out other people. Why? Because life is not about us. Pinakamalungkot na part ng buhay ng isang tao, yung nabubuhay ka lang para mag-exist. Amen? Yung bang wala kang ambag. Sa mga magulang po ng mga nandito, anong gusto nyo sa anak mo? Mag-aaral, magtatrabaho. Nasaan yung part ng paglilingkod? Nasaan yung part na hanapin niya yung kalooban ng Diyos? Nasaan? Hindi niya matuturo pagka hindi. Kaya kita niyo ba, may mga lolo at lola na mahal nila yung kanyang anak, mahal nila yung kanyang apo, pero wala silang pakialam sa kaluluwa ng apo at nakita na ba kayo ng mga ganon? Yung mga matatanda, wala silang pakialam sa kaluluwa ng mga mahal, anak, wala silang pakialam sa kaluluwa ng asawa, kaluluwa ng anak, kaluluwa ng apo, wala silang pakialam doon. Ang concern lang nila, mag-aral, kumain, yun lang. Ang lungkot ng buhay. Life is not about us. Amen? One day, listen, magpapantay yung ating paa. Kailan natin tuturuan yung tao na magkaroon po siya ng matinding vision ay to reach out. Kaya alam nyo, listen, ang tawag po natin dito ay bahay panambahan. Nandito ka para sumamba. Hindi ka nandito para magsimba. Pag sumasamba ka, part po niyan is we honor God through our service. You make way to reach out to other people. Last week po, may nagtanong sa akin ito, sabi sa akin, Daddy, napapagod na ako sa kadrabahan ko sa buhay. Napapagod na ako sa, pag-iinarte. Yung bang active, mawawala. Sabi niya, ano pa pwede kong gawin? Reach out. Kapag kayo po ay nag-reach out, wala kang panahon para magdrama. Wala kayong panahon para maging OA. Kasi lahat ng lakas mo, uubusin mo kung paano mo aalagaan ng isang tao para siya ay lumago. Imagine niyo po, yung nanay, umiyak yung bata, tapos yung nanay umiyak din, nag-iyakan sila, ano mangyayari? Patay yung bata, patay din yung nanay. Diba? Hindi pa pwede, may batang umiiyak, nagdedemo, sinusutugan ako. Imagine niyo si Ten, iiyak din, tapos nakita yan ni Sister Edna, umiyak din yung lola. Ano mangyayari? Wala. Kaya nakita niyo ba yung magulang, alam niyo ginagawa ng magulang? Tough yung magulang. Pagka umiyak yung bata, alam nila, either gutom, or naiirita kasi baka dumumi. Nakuha niyo po ba yan? Kaya ang pagiging magulang, halos walang rest yan . Subukan niyo po sa faith natin, yung halos wala kang pahinga, the only goal is to reach out. Use your life in reaching other people. I tell you, pag lang ginagawa mo, you will be paid by God. Matthew chapter 13, God said, the kingdom of heaven is like what? A mustard seed. Ano na po yung mustard seed? When it grows, it is greater than the herbs and becomes a tree. Kaya nakita niyo po yung mga binhi, maliliit lang. Pero grabe, pag tinanim, umuusbong. Same as yung ating pong faith. Yung ating pong pananampalataya, it is a good thing na makita niyo one day, God wanted you to grow beyond. Amen? Na gusto kong tingnan mo yung katabi mo. Excited ang langit, makita kang lumalago. Come on, tell that to your neighbor. Amen? Alam niyo po ba na ngayong oras na ito, ay meron pong party sa heaven? Every time na merong binabaptize, alam niyo po ba na ang langit ay nagdiriwang?
Amen? Listen, church. Right? 1 Corinthians chapter 3, verse 8 9. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. God said, now, he who plants and he who waters are one. And each one will receive his own reward according to his what? Own labor. So if we are working for the Lord, you will be paid. Amen? Wag yung tignan, yung natatanggap niyo pong sweldo, maliit yan. Compare doon sa kayang ibigay ng Diyos. Sito naniniwala kayo na mas malaki magbigay ang Diyos kaysa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Diba? Ang tagal mga walang trabaho, buhay ka eh. Diba? Ngayon nagtrabaho ka, maliit pa rin yan. Mas malaki pa rin yung bagay na pwedeng ibigay sa atin. Church, have this goal, na maisip mo natin na it is not us. It is not about us. It is all about God. Trabaho po natin makilala ang Diyos sa lahat. Sa marketplace, sa campuses, sa community, sa pamilya po natin. Subukan naman yun sa sarili yung trabaho makilala Diyos. During break time, ipakita nyo na every time you eat, you pray. Pag tinanong ka, napasin ko, pag Sunday wala ka, anong ginagawa mo? Nasa mall. O sasabihin mo, pag Sunday sumasamba kami. Ano pa ginagawa mo? Naglilingkod kami. Ano pa? Nag-reach out kami. Listen, kapag ganun po yung ating pong mentality, people will become so curious. And they will ask you, what's the benefit? Ano ang pakinabang kapag ginagawa mo yan? And I tell you, yung mga tao, they will be convinced to surrender also to your God. At pag nangyari yon, God has no choice. Kundi utusan lahat ng mga blessing na inaasahan mo, dumating yan sa atin. Church, God guarantees 100% favor, blessing. Kaya tayo nandito. Amen? Hindi kayo pupunta ng ospital nang wala kayong business doon. Either gamot, consultation, o meron kang sakit. Bakit tayo nandito? Because we wanted God's favor. Amen? We wanted God's blessing. Kaya tayo nandito. Bakit ka pupunta ng mall? Maraming reason. Nagpapalamig. Subukan na pumunta ng mall? Anong ginagawa mo? Papalamig. Pangalawa, window shopping. Magsha-shopping, hindi. Window lang. Di ba? Still, meron ka pa rin purpose. Kung may pera ka, mamimili ka. Bakit ka pumapasok sa mga restaurant? Hindi ka nandun para umupo lang. Nandun ka para kumain. Bakit tayo nandito? Because we wanted and we are so desperate for God's blessing, God's favor. Ano po yan? Ang dami. Solusyon sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, tayo po ay sumasamba, yun yung inaasahan natin pagka-uwi. Lord, isang linggo, pagpalain niyo ako. Don't expect, listen, na i-bless ka, na nagsimba ka lang. Maglingkod. Come on, sabihin mo sa tabi mo, serve. Come on, tingnan mo ulit katabi, sabihin mo, serve. Tinitino ko yung mga bibig ng iba, ayaw magsalita, oh. Come on, sabihin mo, serve. Kabilaan, sabihin mo, serve. Come on, say it again, serve. Alam niyo, pagka kayo ay nag-service crew, wala kang choice. Pag service crew ka, uutusan ka, lilinisin mo yung lamesa ng pinagkainan ng iba. Amen? Pero dito, pag tayo ay nagsaserve, listen, we are always concerned sa karakter ng mga tao. Come on, everyone, let us raise up our hands. Ay, pasalamatan natin ng Diyos. Do you have any song? Ay, come on, pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, with a shout of triumph, expecting God's goodness over our life and even the life of those people. Amen? Is God good? Come on, bigyan natin ng Lord ng palakpak. God bless you all and bless God. Palakpakan natin ng Lord.